Mga minamahal na mga kapatid, sa ating pong panahon ho ngayon, sa ating kinakaharap na mga iba't ibang mga pangyayari sa ating pong kapaligiran, and even sa ating pong pamilya, sa ating iglesia, napakahalaga ang prayer and fasting. Sang-ayon nga ho sa kanilang pag-aaral, ang isang iglesia na mayroong regular na prayer and fasting, ay sila yung iglesyang nagtatagumpay sa lahat ng maraming mga pagsubok. Sila yung mga iglesyang ang mga kapatiran ay naandoon ang pagkakaisa. Mayroong pagtugon sa mission na ipinagkaloob ng Panginoon Diyos. Kaya ako po ay lubos na nagagalak na maging bahagi po sa araw pong ito upang tayo po ay magkaroon ho ng prayer and fasting. Ngayong umaga pong ito ay hayaan po natin na atin pong pag-aralan ang isa sa mga napakahalagang aspeto po ng pananalangin. By the way, gusto ko rin pong magpasalamat po sa pamunuan po ng Baisa, sa pastoral staff, sa pangunguna po ni Pastor Aquino, sa akin sa pag-invite din po o sa pagkakataon na ako po ay mapayagan po na tumayo dito po sa inyo pong harapan, mga minamahal na mga kapatid. Ang title po ng message ng ating Panginoon ay, Bakit hindi sinasagot ng Diyos ang aking mga panalangin? Meron ho ba ditong magtataas ng kamay, o kahit hindi na ho kayo magtataas ng inyong pong mga kamay, na mayroon pong ganitong katanungan? Meron ho ba? Parang dito sa church ng Baisa ay lahat ng mga panalangin ay sinasagot. Kanina ho, nung sa prayer garden natin ho, ay napakarami ko pong naobserbahan. Mga kabataan, mga magulang, ay pumunta po dito sa harapan. For sure, may kadahilanan dahil gustong ang kanilang mga panalangin ay sagutin ng Panginoon. Pero ang tanong ho sa atin sa umaga pong ito, bakit hindi sinasagot ng Diyos ang aking mga panalangin? Meron na ho ba dito sa inyo, mga kapatid, na hanggang sa ngayon ay hindi pa sinasagot ng Panginoon ang inyong mga panalangin? Mga minamahal na mga kapatid, si Job na lingkod ng ating Panginoon Diyos, siya ay tapat. May regular siyang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Pero, ang sabi niya, ako'y dumadaing sa iyo at hindi mo ako sinasagot. Ako'y tumatayo at minamasdan mo ako. Ito ang mga katagang namutawi sa mga labi ni Job na lingkod ng ating Panginoon Diyos. Ano ho ba ang kanyang naging karanasan? Marami ho siyang mga pagsubok na naranasan, di ho ba? Namatay ang kanyang mga anak. Nawala ang kanyang mga kayamanan. Ang kanyang mga kaibigan na sa halip na i-comfort ho siya, ay sinisisi. Ang kanyang asawa na sana kasama niya lagi na magbibigay ng comfort ho sa kanya, pero sinisi siya, mga minamahal na mga kapatid. One of the most asked questions, mga kapatid, why God did not answer my prayer? Mga minamahal, ito ay hindi na bagong tanong dahil madalas natin itong naririnig. Job asked 1,000 years ago. Di ho ba? Matagal nang mga kapanahunan ang lumipas. Subalit nababasa pa rin ho natin, nai-imagine pa rin natin yung sitwasyon ni Job at siya ay nagtatanong sa Panginoon Diyos, bakit hindi siya sinasagot at bakit siya pinagmamasdan lamang? Have you ever felt like Job, mga minamahal na mga kapatid? Yes,
prayer is confusing mystery to many. Sa totoo, sa marami ito ay nakakalito at sa iba ay parang misteryoso. To some, it is just a meaningless ritual. Mayroon ngang iba, para sa kanila, ang pananalangin ay para na lamang isang ritual. Para sa iba, ang panalangin daw ay kagaya ho ng isang Aladdin na mayroon pong isang lamp ho siya na hawak, na kapag nagsalita ay kaagad kung ano yung request mo ay sasagutin. Para sa iba, ito naman ay kagaya ng isang magic wand, isang stick, na kapag hinampas mo ay kaagad kung ano yung sasabihin mo ay sasagutin at mangyayari. Para sa iba, ang isang panalangin ay kagaya daw po ng isang emergency kit. Naandun na lahat, band-aid, naandun na yung gamot, andun scissor, andun yung gasa, andun yung mga pwede kaagad na yung iinumin. Para sa kanila, kagaya daw po ng emergency kit, ang isang panalangin. Para sa iba naman, ang panalangin ho ay kagaya ho ng isang tug of war. The more na ikaw ay mas malakas, mas matatag ang iyong mga tuhod, at ang iyong pagkakapit doon sa lubid, ang iyong kagustuhan ay mangyayari dahil mahihila mo ang Panginoon Diyos. Opo, mga minamahal. Ang katotohanan, ang Panginoon Diyos, gusto niya na ang mga panalangin ho natin, lahat ay Kanyang sasagutin. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Over and over in Scriptures, it says, anytime, anywhere, anything, everything, ay sasagutin ng ating Panginoon Diyos. Anumang oras, anumang lugar, anuman ang iyong kagustuhan, gusto ng Panginoon Diyos ng iyong panalangin ay Kanyang sasagutin. Kung ganoon, mga minamahal na mga kapatid, ano po ang problema? Ito ba ay maling paalala sa bawat isa ho sa atin? Ang Diyos ba ay nagbibiro? Sinabi niya, humingi ka at ikaw ay bibigyan, and yet I do not get all things I ask. What is the problem, mga kapatid? Kung ganoon pala na pwedeng sagutin ng Panginoon Diyos lahat ng ating mga panalangin. God answers prayer in 3 ways. Mga kapatid. He says in Jeremiah chapter 33 verse 3, call upon me and I will answer you. Ibig sabihin, oo ang sagot ng ating Panginoon Diyos. But sometimes He says, wait, maghintay ka lang. Sometimes, God says, no. Ang sagot ng Panginoon Diyos sa iyong panalangin ay hindi. Dahil ng katotohanan, mga minamahal, God does not give us everything we ask for. Hindi lahat ng ating kagustuhan ay sasagutin ng ating Panginoon Diyos. The Bible is full of example where God say no, mga kapatid. Tandaan ho natin. Maraming mga istorya sa banal na kasulatan na ang sagot ng Panginoon Diyos sa kanilang kagustuhan ay hindi. Halimbawa na lamang si Abraham. Nanalangin ho siya. Ang gusto ho niya ay si Ismael ang magiging tagapagmana ng lahat ng kanyang mga kayamanan. Subalit ano po ang sagot ng Panginoon Diyos ho sa kanya? Hindi si Ismael, kundi si Isaac. No ang sagot ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kagustuhan. Moses request, I want to go to the promised land. Pero mga minamahal, nakarating ho ba si Moses sa promised land? Hindi ho siya nakarating, mga minamahal na mga kapatid. David said, I want to save the life of my son. Pero ang sagot ng Panginoon Diyos sa kanyang panalangin, hindi. Kung babasahin ho natin ang istorya, matindi po yung pag-aayuno, pananalangin ni David para sa ganoon ng kanyang anak. Kay Bathsheba ay gumaling. Pero ang sagot ng Panginoon Diyos, hindi. Jonah said, I want to take a Mediterranean cruise. God said, no. Hindi inallowed ng Panginoon Diyos yung kagustuhan ni Jonah.
Ibig sabihin, a denied request is what, mga minamahal? One of the most baffling things a Christian has to deal with. Ibig sabihin, ang sagot ng Panginoon Diyos na no sa ating mga panalangin and even sa mga biblical models na ating pong napakinggan, ay isa ito sa mga pinagdedebatihan, matinding diskusyon, sa marami mga minamahal, nakaka-confuse para sa iba. Pero ang tanong sa umagang ito muli sa atin, mga minamahal na mga kapatid, bakit ang sagot ng Panginoon Diyos sa ating mga panalangin ay no? Bakit hindi niya sagutin at ibigay ang lahat ng gusto natin? Kung kaya naman pala niyang sagutin ng oo, bakit hindi niya ibigay? Kaya ba niya talaga? Of course, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat Diyos po siyang makapangyarihan. Kaya ho niyang gawin. Mga minamahal, sa umaga pong ito, hayaan ho natin na pag-aralan muli, balikan muli. Ang sagot ng ating Panginoon Diyos, bakit hindi? Ang buhay na Apostol Pablo ay magandang halimbawa, mga kapatid. Bakit? God says no when He has a bigger perspective o panukala. Tandaan ho natin yon, mga kapatid. Pag sinasagot ng Panginoon Diyos ang ating panalangin na no, He has a bigger perspective o panukala. Mas nakikita niya ang kabuuan ng larawan na hindi natin nakikita. God can see the future ahead of our lifetime, subalit tayo ay hindi, mga kapatid. Hindi natin nakikita kung ano yung mangyayari kinabukasan, sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na taon pa. We don't see the effect of our choices, but He can see the effect of your request 100 years ahead, mga kapatid. Ganyan ang ating Panginoon Diyos. Bakit sinasagot po niya ng no ang ating mga panalangin? He says no to protect us, mga kapatid. Oh, gustong-gusto ko po yan. Kaya pala sinasagot ng Panginoon Diyos madalas ang ating panalangin na no dahil gusto niya tayong proteksyonan upang kanyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Yan po ang sinabi po sa Proverbs chapter 2 verse 8. Minsan sinasagot ang ating panalangin ng hindi upang maingatan tayo sa mga problema na hindi natin nakikita sa ngayon. Amen, mga kapatid. He says no because He can see the bad result to you if He can grant the request. For example, si Pablo, gusto niya na pumunta ho sa Asia Minor. Pero pinoteksyonan ho siya ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng pagsagot niya ng hindi. Si Apostol Pablo, mga kapatid, nagtampo ho ba siya? Hindi ho siya nagtampo, bagkus lalo siyang nagtiwala sa ating Panginoon Diyos. Kumusta ho kaya tayo, mga kapatid? Pag ang sagot ng Panginoon Diyos sa ating mga panalangin, lalo ba tayong tumitibay sa ating pananampalataya? Lalo ba tayong nagiging aktibo sa gawain ng Panginoon Diyos? Lalo ba tayong lumalapit ho sa Kanya, mga minamahal na mga kapatid? Ang daming hindi. For example, sa aking mga panalangin, na ang sagot ng Panginoon Diyos ay hindi. Subalit, habang ako po ay nagkakaedad na, habang ako ay nagkaroon na ng pamilya, nakikita ko, nararanasan ko ang proteksyon ng ating Panginoon Diyos. God says no when He has a better plan. God wants to fulfill our desires, but He has a better idea how to get it. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon Diyos. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Yan po ang napakahalagang paalala ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa ho sa atin. Napakaganda ho itong quotation pong ito ng isang mahusay na manunulat. Ang sabi niya, if the request is wrong, God says no. If the timing is wrong, God says slow. If you are wrong, God says, grow. But if the request is right, the timing is right, and you are right, God says,
Go, mga minamahal na mga kapatid. Kaya pala, madalas ng ating mga panalangin ay sinasagot ng Panginoon Diyos ng hindi dahil gusto niya na tayo ay lalo pang lumago sa ating kabuhayan bilang isang mananampalataya. Pansinin ang maraming pamamaraan ng ating Panginoon Diyos. God has more than one way of doing things. He has never forced into one answer. His options are not limited. He has many alternatives. Mga minamahal na mga kapatid, ganyan ang ating Panginoon Diyos. Hindi lamang iisa ang kanyang option. Maraming kaparaanan para sa ganon. Ang ating mga panalangin ay magkaroon ng saysay sa ating buhay. In our financial need, He got a lot of alternatives. Maraming kaparaanan ng ating Panginoon Diyos para sa ating mga pinansyal na pangangailangan. Mga kapatid, hayaan natin na sagutin tayo ng Diyos, not only in His time, but on His way. Ang problema natin ay we have a preconceived idea at ito ay gusto nating mangyari sa ating kaparaanan. Di ba? Tayo yung gumagawa ng kaparaanan, hindi natin hinahayaan ng Panginoon Diyos ang gagawa ng paraan. Sinasabi natin kung paano niya gawin o sagutin tayo, hindi sa kanyang pamamaraan. Nadidiktahan natin o sinasabihan natin ng Panginoon, Panginoon, ito ang gusto ko na mangyari. Pero hindi natin hinahayaan ng ating Panginoon Diyos ang gumawa ng paraan, mga kapatid. Sa Hebrews 11:39 and 40, nakasaad ho doon, mga kapatid, sa chapter pong yan, yung mga heroes of faith. Lahat sila ay binigyan ng papuri dahil sa kanilang pananampalataya. And yet, none of them received what had been promised. He was talking about the heroes of faith. Ang iba sa kanila na nalangit, ang naging sagot ay hindi sa kanilang paraan ng pananalangin. Marami ho sa kanila, mga kapatid. Ang iba sa kanila pinagbabato, ang iba sa kanila nilagari, ang iba sa kanila pinako sa krus, ang iba sa kanila pinakain sa mga mapabangis na mga hayop. Hindi nila nakita na mukha ng ating Panginoon Diyos, pero kinilala nila ng ating Panginoon Diyos ang kanilang katatagan sa kanilang paglilingkod sa Kanya. Opo, si Daniel, isang lingkod ng ating Panginoon Diyos. Ano nangyari kay Daniel? Pinagkaisan ho siya hanggang sa siya ay nahatulan para ipakain sa mga leon. For sure na nalangin ho siya, mga minamahal na mga kapatid, Lord, keep me out of the lion's den. Pero ang plano ng Panginoon Diyos, sa Kanya yan ho, ilalagay kita sa yungib, but I will shut them out of the lion. Yung tatlong magkakaibigan. For sure na nalangin ho sila, na sila ay maligtas doon ho sa mga matinding apoy. Pero ang sabi ng Panginoon Diyos, hindi kundi ilalagay ko kayo sa horno ng apoy. Subalit, I am going to walk with you at susunugin ko ang mga tali. At nangyari, di ho ba, mga minamahal na mga kapatid? Wala sa kanila ang nasunog. Si Apostol Pablo gusto niya na mangaral sa Roma. He want to impact the Roman Empire with the gospel the way he wanted. He said, I want to come to you badly. Mula nung makilala niya ang ating Panginoon Diyos, mga minamahal na mga kapatid, ganun na lamang yung kanyang kagustuhan na mag-preach doon po sa bayan, sa siyudad ng Roma. His idea was to go Rome, but to rent a coliseum and preach for months. Yun po ang kanyang layunin at gusto. Subalit ang plano ng Diyos sa kanya, mga minamahal na mga kapatid, ay hindi ganoon. Sapagkat sa kanya pong pagpunta ho doon, ano nangyari ho? Nakaranas ho siya ng matinding hagupit ng bagyo. Pumunta ho siya doon bilang isang prisoner, mga minamahal. Mayroon pong mga tanikala sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paa. Instead of preaching in the Colosseum, he was stuck in prison. Sa halip na yung kagustuhan niya na siya ay magpipreach sa Colosseum, ano ang nangyari ho sa kanya? Papunta ho siya doon bilang isang prisoner. Ang tanong, paano mas naging magandang plano na mapunta sa kulungan? Minsan ganun ho tayo. Paano nangyari na mas maganda na ako ay magkasakit? Paano mas maganda na ako ay mawalan ng trabaho? Paano mas maganda na ako ay namatayan?
Anong maganda ho doon, pastor? Anong maganda doon, elder? Kagaya ni Apostol Pablo, gusto niya na pumunta doon sa Roma para mag-preach. Pero anong nangyari ho sa kanya? Dinala ho siya bilang isang preso, mga kapatid. Pero alam po ba ninyo, sapagkat sa kulungan doon niya na isulat ang maraming aklat sa New Testament. Yung pala ang dahilan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya pala inallowed ng Panginoon Diyos si Apostol Pablo na instead na mag-preach ho siya doon sa Colosseum, siya ay naandun sa preso. At doon nakapagsulat ho siya ng marami pong mga libro sa New Testament. To reach people of the gospel, Paul thought the best way is a public meeting. God knew he was an energetic guy, and the best way to hold him is in prison. And the New Testament has reached people 1,000 years after Paul's death. At ngayon, ito yung ating binabasa. Ito yung nagiging guide natin, ang New Testament na marami doon ang isinulat ni Apostol Pablo. God says no when He has a greater purpose, mga kapatid. Mayroon pala siyang mas malaking kadahilanan. Ang sabi po sa Isaiah 40 verse 10, narito ang kanyang gantimpala ay dala niya at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. God says, my purpose will stand, I will do all that pleases me. Minsan, ganun ho tayo, di ho ba? Para bagang ang gusto natin, ang mangyari ay yung ating mga plano na pansarili, pero mayroon palang mas magandang plano ang Panginoon Diyos sa bawat isa ho sa atin. Mga minamahal, God is not obligated to explain to us everything He does. Pagka minsan madalas para bagang lahat bubusisihin ho natin. Parang sa investigation, bubusisihin lahat ng detalye. Bakit, Panginoon, hindi mo sinagot yung aking panalangin? Ang dami nating mga rason. Pero hindi kailangan o hindi naobliga ang Panginoon Diyos na ma-explain sa atin ng lahat ng mga detalye, mga kapatid. He does not need our approval. Para bang tayo pa yung mas mataas sa Kanya. Para bagang tayo yung nag-a-approve. Kumbaga para bagang pag mayroong nag-a-apply ng trabaho, tayo yung HR, sasabihin natin, okay na. Approve ka na kasi ang ganda ng qualification mo. Minsan parang ganun ho tayo sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Tayo yung nag-a-approve sa Kanya. Mga minamahal, God has a purpose, He say no, and it is a greater purpose, mga kapatid. Behind our problem, there is a purpose. His purpose is, we do not see now yet. Maaring ngayon, mga kapatid, hindi pa natin talagang nakikita. Ang sabi po sa 2 Corinthians 4 verse 18, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. God has a purpose to His saying to our prayers, and it is a greater one. Mga kapatid, God let Jesus go to the cross. Bakit? Pwede niyang iligtas ang kanyang bugtong na anak. Pwede niyang hindi mangyari sa kanya na siya ay pahirapan sa krus ng Kalbaryo. Pero may panukala ang Panginoon Diyos. The great purpose of God why He said no to His Son is what? Di ba, nanalangin ang Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Samantalang nandun siya sa kalagayan na siya, mga minamahal na mga kapatid, ay nakabayubay sa krus. Matindi ang kanyang panalangin na huwag mangyari sa kanya. Pero mga minamahal, inallowed ng Panginoon Diyos kasi may mission ng Panginoon Diyos sa Kanya. At ang mission ng ating Panginoong Jesus ay mangyari ng bawat isa ho sa atin, ang buong sangkatauhan ay magkaroon ng kaligtasan. A no answer, a protection from an unseen danger, mga kapatid. Kapag pala sinasagot ng hindi ang ating panalangin, iniingatan tayo ng Panginoon Diyos sa mga hindi natin nakikitang mga panganib. And no answer your soul salvation from the punishment of death. Tandaan ho natin, everything God does, He does out of love. Kasi minsan parang iniisip natin, masyado naman ang Panginoon Diyos malupit.
Bakit sunod-sunod naman yung trahedya ang nangyari sa aming pamilya? Mayroon na po akong mga nabalitaang ganong mga pamilya. Sunod-sunod, namatay ang mga mahal sa buhay. Nawalan ng kayamanan. Pero mga minamahal na mga kapatid, ang sabi po, everything God does, He does out of love. Dahil sa kanyang pag-ibig. Bakit? Ang sabi po sa Romans 8 verse 23, and we know that in all things God works for the good of those who love God. Kapag sinabi ng Diyos na hindi, Satan steps in and inject with all kinds of doubt. Kapag ganun pala mga minamahal na mga kapatid, sa panahon na sinasagot ng Panginoon Diyos ang ating mga panalangin, mga minamahal na mga kabataan, mga magulang, mga kapatiran, nang hindi, si Satan din ay doble lalo ang kanyang pag-inject sa atin ng matitinding doubt sa ating kaisipan. When God says no, Satan will say, I told you, so God does not care for you. O tingnan mo, sinasabi ko sa iyo, hindi ka mahal ng Panginoon Diyos eh. Sasabihin niya, na ang Diyos ay hindi maasahan at hindi mapagkakatiwalaan. O tingnan mo, ang tagal mo nang nananalangin, nag-review ka pa, pero hindi ka nakapasa. Hindi ka mahal talaga ng Panginoon Diyos. Ang tagal mo na sa Adventist, faithful tithe giver ka. Ang dami mong mga involvement sa mission, pero simpleng panalangin lang, hindi sinagot ng Panginoon Diyos. Ganon katindi si Satan, mga minamahal na mga kapatid. Pero ang Panginoon Diyos, gumagawa siya sa kaparaanan na kahit ang sagot niya sa ating panalangin ay hindi, ay mayroon pong dakilang pag-ibig. Yehovah, tayo pong mga magulang, nung mga anak ho natin maliliit pa, sino ho sa inyo dito na hahayaan lang ng mga anak maglalaro ng kutsilyo? Maglalagay ho noong kung ano-ano doon po sa butas ho, sa outlet. Di ba, mga minamahal? Hindi natin hinahayaan. Ayaw ho natin na mangyari ho sa kanila, mga kapatid. Kasi, kapag hinayaan ho natin, nagawin ho nila yon, anong tatatak sa kanilang kaisipan? Parang magiging okay lang sa kanila ang paghawak ng kutsilyo, paghawak ng posporo, ng lighter. Mga minamahal, mas alam ng Panginoon Diyos at tayo din ng mga magulang kung ano ang mabuti para sa atin. God is not like a vending machine na ipapasok mo ang iyong panalangin at pagkatapos ilalabas mo kapag gusto mo. Di ba? Para bagang iniisip natin parang sa ATM. Lalo kung ang iyong ATM, ang iyong talagang account ay daming pera. Okay. Sky is the limit. Pag pupunta sa mall, basta kung anong gusto, okay, ayan. Saksak doon po sa ATM machine. Hindi ganun, mga minamahal na mga kapatid, ang panalangin. What if we get everything we ask for in prayer? Ano kaya kung lahat ng panalangin ho natin, natanong ho na ba ninyo, ay sasagutin ng Panginoon Diyos ng oo? Lahat na landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan sa mga gayon na nag-iingat ng kanyang tipan at kanyang mga patutuo. Kung lahat ng mga panalangin ito ay magiging kasangkapan ng kasamaan at kasiraan. Nagets nyo, mga kapatid? Kung lahat ng panalangin natin ay sasagutin ng Panginoon Diyos ng oo, magiging kasangkapan na ng kasamaan ito at kasiraan. Kasi baka mamaya yung kapitbahay natin namatay. Kasi panalangin mo Lord, mamatay na sana yung aking kapitbahay. Kasi grabe siya kung matinding mangchismis sa akin. Gagamitin ng kaaway, mga kapatid. Kapag lahat ng ating mga panalangin ay sasagutin ng oo. Naalala ko tuloy nung ako po ay bata, mga kapatid. Pag tuwing mayroon ako nakikitang helicopter sa Himpapawid, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, sana magkaroon ako ng helicopter. Paano kung natugunan ng Panginoon Diyos magkaroon ako ng helicopter? Mga kapatid, kung lahat ng mga panalangin, we will be the most spoiled, selfish people in the world. Tama, mga kapatid? O hindi? Opo, magiging spoiled brat ho tayo. Kapag lahat ng gusto natin
ay sasagutin ng Panginoon Diyos ng oo. When He says no, He gives what? Mga kapatid, ito ang gustong-gusto ko. Kapag hindi pala sinasagot ng Panginoon Diyos, ang aking panalangin ng oo at ang sagot niya ay hindi, ang biyaya ho niya ay lalong sumasagana. Amen. Iyan po yung panalangin po ni Apostol Pablo. Matindi yung kanyang karanasan physically. Hindi siya makakita ng mahusay, mga kapatid. 3 beses siyang nagpiplit sa Panginoon Diyos. Hindi sinagot ng Panginoon Diyos na gumaling ang kanyang mga mata. Pero ang sagot ng Panginoon Diyos, ang kanyang biyaya ay supisyente na siyang magpapalakas at magpapatibay sa kanya. Maaaring ang iba sa atin ngayon, mga minamahal na mga kapatid, ay nakakaranas ng matinding mga pagsubok. You have prayed that God will remove the storm and pain and problems in your life. God says, no. I am giving you my power to make it. Kapag ikaw pala ay nasusubok sa maraming mga problema sa ngayon, bibigyan ka ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Bibigyan ka ng Panginoon Diyos ng kanyang sapat na biyaya para ikaw ay magtagumpay. Bibigyan ka niya ng kalakasan upang sa ganoon, anumang pagsubok ang duman sa iyo, ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan. Mga minamahal, nais ng Panginoon Diyos na kahit ang sagot niya ay hindi, mas lalo kang tumatatag sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Pero ang tanong sa atin, paano ho tayo tumutugon? Pag ang sagot ng Panginoon Diyos ay hindi. You can resist God. Di ho ba? Pwede kang sasabihin mo, magagalit ka sa Panginoon Diyos. Yung iba nga ho, sinusumpa pa ang Panginoon Diyos eh. Di ho ba? Yung iba, hindi na magsisimba. Kaya mapapansin mo, bakit wala na si kapatid? Nagtatampo na. Ayaw na. Kasi nagre-resist siya sa Panginoon Diyos. Kung hindi naman, nagagalit siya sa Panginoon Diyos. Lord, sa totoo lang, dami ko nang na-contribute sa church na yan eh. Lalo dyan sa Baesa na yan. Dami ko nang na-contribute dyan. Tagal ko na nga dyan eh. Minsan ganun, meron tayong mga ganoong mga attitude. Para bagang pinipigure out natin yung isang pangyayari na para bagang sinasabi natin na tayo yung napaka-importante. You are saying, do I deserve this? As if you are a favored person over everybody else. Na para bagang mas kakailanganin na ikaw ay bibigyan ng favor kaysa sa iba. Mga kapatid, let us remember, lahat tayo ay meron mga pinagdadaanan at mga crisis sa buhay. Pero ang good news, mga kapatid, sa umaga pong ito, we can relax and we can rejoice. Bakit? Kahit pala sinagot ng Panginoon Diyos o sasagutin ng Panginoon Diyos ang ating mga panalangin na no, ay meron siyang magandang plano sa atin. Mayroon siyang mas dakilang panukala sa bawat isa ho sa atin. Mga kapatid, tandaan ho natin, we have a limited knowledge and God knows the future. And He can plan what is best for us. We don't see the future, pero siya, alam ho niya. How do you know that God's answer is better than what you ask for? Yan ho ang tanong sa atin. Mga kapatid, hindi ko po kayang ipaliwanag ho ngayon. Because I cannot see the future, but God did. Someday, He'll make it plain to me. Someday, when I see His face, someday from tears I shall be free, for someday I shall understand. Nawa mga minamahal na mga kapatid, sa umaga pong ito, samantalang atin pong ipinagdiriwang o samantalang atin pong gagawin ang prayer and fasting, naunawaan ho natin ng isang aspeto o kahalagahan ho ng panalangin. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon.